May tanong ako sa iyo, kapatid. Ilang beses mo na bang nararanasan na may babae sa paligid mo na parang may kakaiba sa kilos niya, pero hindi mo masabi kung friendly lang ba siya o may mas malalim na dahilan? Nakangiti siya, minsan parang mas malapit ang tindig niya kaysa sa iba, may mga biro na hindi naman nakakatawa pero siya'y tumatawa ng sobra, at naiwan na lang na nag-iisip, gusto ba niya ako? O nag-a-assume lang ako? Dito nagsisimula ang malaking sikreto. Ang mga babae, bihira silang magsabi ng direkta. Hindi dahil mahina sila o hindi nila alam ang gusto nila, kundi dahil para sa kanila, mas mabigat ang dalang risk ng rejection. Sa atin mga lalaki, kapag na-reject tayo, ego ang tinatamaan. Pero sa kanila, pakiramdam nila buong pagkatao nila ang nakataya. Kaya imbes na sabihin ng diretsahan, ginagamit nila ang katawan nila. Mga kilos, mga galaw, mga simpleng gestures na nagsasalita ng mas malakas pa kaysa sa mga salita. At dito ko gustong ibigay ang pangako ng video na ito. Pagkatapos mong pakinggan ito, hindi ka na basta-basta malilito. Makikita mo na ang mga senyales na dati ay parang walang kahulugan, ngayon ay parang mga code na malinaw. Tututunan mong basahin ang wika ng katawan at higit pa doon, matututunan mong maging mas aware, grounded at stoic sa pakikitungo mo. Dahil tandaan, hindi lang ito tungkol sa babae. Tungkol din ito sa kung paano ka nagiging lalaki na kayang makakita ng mas malalim na katotohanan. Kung gusto mong mas maintindihan ang mga sikreto ng atraksyon at stoicismo, huwag mong kakalimutan mag-subscribe para hindi ka mahuli sa mga ganitong usapan. Simulan na natin ang unang senyales, mirroring. Kapag nasa harap mo siya at napansin mong ginagaya niya ang kilos mo, uminom ka ng tubig, iinom din siya. Nag-lean forward ka, biglang siya rin, huwag mong baliwalain. Hindi ito aksidente. Sa psychology, mirroring is subconscious alignment. Para bang sinasabi niya nang hindi nagsasalita, I'm with you. Hindi niya gagawin ito kung hindi kanya gusto. Dahil mirroring is energy investment. At tandaan, ang katawan, bihirang magsinungaling. Ikalawa, touch. Hindi ito basta tapik o brush ng kamay. Para sa babae, physical contact ay sacred. Kung hinahanap niya ng paraan para dumikit sa iyo, simpleng aksidenteng sagad yung braso o paghawak ng kamay kahit saglit lang, ibig sabihin, testing the waters siya. Tinitignan niya kung paano ka magre-react. Kung natataranta ka, parang boyish pa ang dating. Pero kung kalmado ka at grounded, mas lalo siyang nagiging comfortable. Tandaan, a woman's touch is both a test and an invitation. Ikatlo, body orientation, lalo na ang paa. Simple pero sobrang powerful. Kung nasa grupo kayo at mapansin mong ang mga paa niya ay palaging nakaturo sa direksyon mo, ikaw ang focus niya. Kahit na iba ang kausap niya, subconsciously, ang katawan niya naka-align sa'yo. Biology lang ito, kapatid. Our bodies naturally orient toward what we want. Kung ayaw ka niya, ang paa niya madalas naka-turn palayo. Pero kung gusto ka niya, buong katawan niya nakaharap sa'yo. At dito pa lang, makikita mo na ang mirroring, touch at body orientation, tatlong malalakas na senyales na hindi niya sinasadya, pero lumalabas kapag attracted siya. Ang tanong, napapansin mo ba o palaging lumalampas sa'yo ang mga pagkakataon? Pero teka, huwag kang maging paranoid. Hindi lahat ng kilos ay may makahulugan. Ang sikreto, huwag mong gawing misyon na habulin ng bawat sign. Ang misyon mo ay maging present, grounded at aware. Kasi kapag grounded ka, natural mong mababasa ang mga senyales ng hindi ka desperado. At doon, nagiging effortless ang lahat. Sa susunod na bahagi, ipapakita ko sa iyo isa pang set ng gestures na mas revealing pa. Mga galaw na nagsasabi ng may gusto ako sa iyo kahit pilit niyang tinatago. Ngayon, dumako tayo sa ika-4 na senyales. Hairplay o paglalaro niya ng buhok at liig habang kausap ka. Napansin mo ba minsan habang nagsasalita ka, bigla niyang hinahaplos ang buhok niya, tinatabi sa tenga o hinahawakan ng liig na parang walang lang? Para sa iba parang simpleng reflex lang ito. Pero sa psychology,
Hindi. Kapag hinawakan ng babae ang hair or neck area niya, ito ay unconscious act ng pagpapakita ng vulnerability. Para bang sinasabi niya, komportable ako sa presensya mo, safe ako dito. Isipin mo, ang buhok at leeg ay natural na proteksyon ng katawan. Kapag in-expose niya ito habang kausap ka, nagpapakita siya ng tiwala kahit hindi niya namamalayan. At kadalasan, may halong subtle nervous energy pa. Hindi dahil natatakot siya, kundi dahil excited siya. Kaya kung tawa siya ng tawa sa simpleng banat mo, ibig sabihin gusto niyang manatili sa emotional state na dala ng presensya mo. Hindi ito fake laughter na pilit. It's lighter, mas genuine, minsan may kasamang hawak sa braso o paghampas sa mesa. Kapag nangyayari ito, tandaan, hindi tungkol sa joke, tungkol ito sa iyo. Ikaw ang dahilan kung bakit siya masaya sa paligid mo. At dumako tayo sa ikapito, lingering. Ito ang senyales na hindi pwedeng palampasin. Napansin mo ba minsan tapos na ang usapan pero hindi pa rin siya umaalis? Para pang naghahanap siya ng dahilan para manatili. Hindi ito simpleng politeness. Tandaan, oras ang pinakamahalagang resource ng tao. Kapag pinipili niyang ibigay pa ito sa iyo kahit wala ng practical na dahilan, ibig sabihin may halaga ka sa kanya. Attraction is the reason she stays longer than she has to. Kapag pinagsama-sama mo ang mga gestures na ito, hairplay, eye contact, laughter at lingering, parang malinaw na choreography ng attraction ang nakikita mo. At dito ka dapat maging aware. Hindi lahat ng babae kaya itong sabihin ng direkta. Mas madalas ang katawan nila ang nagsasalita para sa kanila. Pero kapatid, huwag mong gawing misyon na hanapin lahat ng senyales sa bawat galaw. Ang misyon mo ay maging lalaki na kayang maging present at kalmado. Kasi ang attraction, hindi laro ng paghahanap ng clues. Isa itong natural na tugon. At ang mga gestures na ito, kusa lang lumalabas kapag ikaw ay lalaking may dignidad, respeto sa sarili, at hindi desperado. Kung gusto mong mas matuto pa tungkol sa mga sekreto ng attraction at paano ito i-handle ng stoic, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Pero teka, hindi pa dito nagtatapos. Dahil sa susunod na bahagi, ipapakita ko sa iyo kung paano mo magagamit ang mga senyales na ito nang hindi nagiging needy. Paano ka magiging grounded at inspirador kahit puno ng emosyon ng sitwasyon? Kapatid, malinaw na ngayon. Ang mga gestures ay parang tahimik na wika. Pero ang totoong sekreto ay hindi lang makita ang mga senyales, kundi kung paano ka magre-react dito. Dahil kahit makita mo lahat ng palatandaan, ikaw naman ay desperado o walang paninindigan, mabilis ding mawawala ang attraction. Kaya ang tunay na susi ay kung paano ka manatiling stoic, grounded, at hindi natitinag. Ngayon, dumako tayo sa ikawalang senyales. Voice change. Napansin mo ba na kapag isang babae ay may lihim na pagkagusto, nag-iiba ang tono ng boses niya kapag kausap ka? Mas nagiging soft, mas sweet, minsan mas mabagal. Hindi ito sinasadya. Subconscious adjustment ito para maging mas feminine at para ipakita ang interes niya. At kung titingnan mo pa, hindi niya ginagamit ang ganitong tono sa lahat ng tao. Reserved ito para sa iyo. Ikasiyam na senyales, social investment. Kapag gusto ka ng isang babae, gagawa siya ng paraan para mapalapit sa mundo mo. Pwedeng tanungin niya ang mga kaibigan mo tungkol sa iyo o magpakita sa mga lugar na alam niyang nandun ka. Parang maliit na effort lang, pero sa totoo, malaking risk na iyon para sa kanya. Kasi kung hindi ka interesado, baka isipin mong clingy siya. Pero ginagawa pa rin niya ito kasi gusto niyang magkaroon ng koneksyon. At ang ikasampung senyales, digital signals. Oo, sa panahon ngayon, hindi lang sa personal lumalabas ang attraction. Mapapansin mo na bigla siyang mas madalas nagla-like ng posts mo, nagko-comment sa mga bagay na hindi naman kalakihan o nagre-react sa stories mo. Parang gusto niyang iparamdam na, I see you, I'm here. At tandaan, ang oras at atensyon online,
Isa ring uri ng investment. Kung inuuna ka niya sa virtual world, malaking clue may nararamdaman siya sa totoong buhay. Kapag pinagsama-sama mo ang lahat ng ito, mula mirroring, touch, body orientation, hair play, eye contact, laughter, lingering, voice change, social investment hanggang digital signals, makikita mo ang malinaw na pattern. Hindi ito magic, hindi ito laro ng manipulasyon. Isa itong natural na response kapag attracted siya. At ang responsibilidad mo, kapatid, ay hindi para abusuhin ito, kundi para i-handle ito ng may respeto at dignidad. Ngayon, baka tanungin mo, paano kung nakikita ko lahat ng senyales na ito pero hindi ko alam ang susunod na gagawin? Simple lang ang sagot. Huwag kang magmadali. Huwag kang gumawa ng hakbang dahil gusto mo lang kumpirmahin agad. Tandaan, ang attraction ay thrive sa pagitan ng comfort at mystery. Kung stoic ka, marunong kang maghintay, marunong kang mag-observe, at marunong kang mamili ng tamang oras para lumapit ng mas malalim. Kasi ang problema ng maraming lalaki ay ito, nakakita lang ng isang senyales, bigla nang umaastang sure na. Nagiging overconfident, minsan pa nga cocky, at doon nawawala ang attraction. Tandaan mo, ang babae ay mas naaatik sa lalaking grounded at kalmado kesa sa lalaking... Ngayon, bigyan kita ng isang konkretong payo. Huwag mong gawing misyon ang habulin ang bawat sign. Gawin mong misyon ang pagbuo ng sarili mong mundo. Kapag malinaw ang direksyon mo, career, health, mindset, relationships, ang attraction, kusang darating. Hindi mo na kailangan pilitin. Patid, kung nakarating ka hanggang dito, malinaw na seryoso ka sa growth mo bilang lalaki. Kaya ito ang ritual natin. I-comment mo sa baba ang linyang ito. Hindi ako naghahabol, ako ang pinipili. At para mas makilala kita, sagutin mo rin, nakapunta ka na ba sa Siargao? Ilang taon ka na ngayon? At anong mga paksang tungkol sa stoicism ang gusto mong makita sa mga susunod na video? Kung nagustuhan mo ang video, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Dahil dito sa channel na ito, ang misyon ko ay tulungan kang makita ang katotohanan na hindi laging